Ang Diyos ay papurihan, siya'y ating palakpakan. Ngayon nga po ay ating ipinagdiriwang ang National Bible Sunday o Linggo ng Salita ng Diyos. Ito po ay paghahangad ng simbahan na bigyang pansin ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia at kung ano ang mga sentrong mensahe ng mabuting balita. Sabi po sa ating mabuting balita ngayon, paanyaya ni Jesus, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ano ba ang laman ng mabuting balita? Tungkol ba saan ang Biblia? Ano ba ang itinuturo ng salita ng Diyos? Tatlong bagay po ang aking gustong bigyan ng pansin. Una, ang mabuting balitang ito ay tungkol sa katotohanan. First, it is a good news of truth. Na ang Diyos ay iisa at siya ay nagkatawang tao sa ngalan ni Jesus. That we have only one God, and He is incarnated in the person of Jesus. Tayo ay may pinapaniwalaang iisang Diyos. At nakita natin ang mukha ng Diyos na ito sa pamamagitan ni Jesus. Dati po ang mga Israelita, bago dumating si Jesus, ay nagtatanong, ano ba ang itsura ng Diyos? Kasi wala pang nakakita sa Panginoon. Ano ba ang mukha ng Diyos? At nung nagkatawang tao si Jesus, kanilang nakita ang katotohanan na ang Diyos ay may mukha at may pangalan. Yun ay si Jesus. Lahat ng mga nasa Biblia ay totoo tungkol sa katotohanan na ang tao ay nilikha ng Diyos sa kanyang imahe at larawan. Men are created in the image and likeness of God. At lahat ng mga narito, marami pa tayong madidiscovereng katotohanan kapag tayo ay nagbasa ng mabuting balita. Pero hindi lamang katotohanan ang gustong ilahad sa atin ng mabuting balita. Tayo ay inaaniyahan din na magpakatotoo sa ating sarili. If the Bible contains truth, it also invites us to be true to ourselves. Sa madaling sabi po, tayo tinuturuan ng mabuting balita na huwag magpanggap. Huwag magbalat kayo. Maging totoo sa harap ng Diyos at sa harap ng inyong mga kaibigan o mga taong nakakasalumuha sa mundong ito. Sa paglagana po ng social media, sometimes it teaches us to be fake people. Tinuturuan tayo na maging mga peke. Kaya nga po sa social media, usong-uso ang fake news. At ang daming mga tao na nagpapanggap sa social media. Nagpapanggap ng mga empleyado ng bangko para makuha ang iyong mga bank account details para ikaw ay maloko. Nagpapanggap na mga katiwa-tiwalang tao pero gusto ka lamang pagsamantalahan. O yung iba naman, nagpapanggap na maputi kahit ang itim-itim naman. Nagpapanggap na kamahal-mahal kahit ang daming kapintasan. Nagpapanggap na perpekto kahit ang dami mo namang maipupula. The world now teaches us to be fake people. At dahil doon, ang daming tao na pumapasok sa relasyon,
tapos nagpapanggap lamang. Pagkaharap mo, ang bait-bait sa iyo. Pagtalikod mo, kung ano-anong klaseng kwentong ipapakalat tungkol sa iyo. Sabi po sa isang quotation, the most dangerous person is a fake friend. Ang pinaka-delikadong tao ay yung isang peking kaibigan na parang aaluin ka kapag kaharap, subalit sasaksakin ka naman pagtalikod. When you read the Bible, it presents to you the truth about God and man. And it invites you to be true to yourself. Kasi sa harap ng Diyos, wala ka naman talagang maitatago. Sa harap ng Diyos, hindi mo naman kailangan magpanggap para maging kamahal-mahal. Kasi kung sino ka, minamahal ka na ng Diyos. Pangalawa, the good news is about peace. It is the good news of peace. Ang laman ng Biblia, ang laman ng mabuting balita ay tungkol sa kapayapaan. Lahat na itinuturo ni Jesus, lahat ng kanyang ipinangaral, ang direksyon nito para magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong kalooban. Kapag may magtuturo sa iyo na manira ng ibang tao, hindi yan galing sa mabuting balita. Kapag may magtuturo sa iyo na magparinig sa social media tungkol sa taong iyong kinagagalitan, hindi yan galing kay Jesus. Hindi yan mula sa mabuting balita. Kung may magtuturo sa iyo na pagtaksilan mo ang iyong asawa, hindi yan galing sa Biblia. Because the Bible only teaches the things that can give you peace. Kung may mga magpapagulo sa iyong buhay, hindi yan galing sa salita ng Diyos. Kung merong mga bagay na magpapagulo sa iyong isipan, hindi yan tinuturo ni Jesus. Kasi ang hangarin ni Jesus at ng kanyang salita ay para sa kapayapaan mo. Magkaroon ka ng mapayapang buhay at iyong marating ang walang hanggang kapayapaan. Ang tawag natin ay langit. It is the good news of peace. And lastly, it is the good news of love. Ito ay mabuting balita na patungkol sa pag-ibig. Kaya nga po ang karamihang paboritong Bible verse ay ang John 3:16. At nasasaad dito na, for God so loved the world that He gave us His only Son, so that whoever believes in Him may not perish, but will attain eternal life. Ang dahilan ng pagkakatawang tao ni Jesus ay pag-ibig. Ang dahilan ng kanyang pagpapako sa krus ay pag-ibig. At ang dahilan ng pagbubukas niya ng langit ay pag-ibig. Kaya lahat ng magbabasa ng Biblia, lahat ng makikinig sa salita ng Diyos, iniimbitahan ng Diyos na matutong magmahal at umibig. Sumunod sa halimbawang ipinakita ni Jesus. At alam natin, ang taong nagmamahal ay taong nasasaktan. Kasi ganun ang ginawa ni Jesus. Nung minahal niya lahat ng tao, siya ay napako sa krus. Nung minahal niya ang lahat ng tao, siya ay namatay sa krus. Ibig sabihin, lahat po ng taong tunay na magmamahal, hindi pwedeng hindi masasaktan. Kung ayaw mong masaktan, huwag kang magmahal. But if you choose to love, learn to sacrifice. If you choose to love, be ready for the pain that it accompanies with that.
Kasi lahat ng nagmahal ay nasaktan. Lahat na nagmahal ay nagsakripisyo. Lahat ng nagmahal ay nag-alay ng kanilang sarili para sa kanilang minamahal. Kung ikaw ay nasa isang relasyon at ayaw mong masaktan o takot kang masaktan, ibig sabihin naglolokohan lamang kayong dalawa. Iwanan mo na yan. Kung ikaw ay nasa isang relasyon at ayaw mong magsakripisyo, ayaw mong umunawa o ayaw mong magpatawad, umalis ka na dyan. Kasi hindi tunay na pagmamahal iyan. A true love is being felt by the person who is ready to accept the pain it accompanies. True love is being felt by the person who is ready to sacrifice. Just like the example given to us by our Lord Jesus Christ. Kaya nga po ang paanyaya ng simbahan, maglaan tayo ng panahon kahit kaunti lamang para makapagbasa ng ilang talata sa Biblia. Father, ang dami-dami naman pong libro sa Bible. Saan po ba ako magsisimula? Start with the most important books. Magsimula sa mabuting balita. Start with the Gospels. Ang mga mabuting balita ayon kay San Marcos, San Mateo, San Lucas at San Juan. Doon ka muna magsimula at baka meron ditong mga mensaheng makakaantig sa iyong puso at magiging gabay mo sa iyong buhay. Kasi ang lahat ng laman na ito ay mga bagay na totoo at nag-iimbita sa iyo para magpakatotoo. Lahat ng bagay na nakapaloob sa salita ng Diyos ay ang hangad makaranas ka ng kapayapaan dito sa lupa at makarating sa walang hanggang kapayapaan. Lahat ng mga salita na nandito sa Biblia ang hangarin matuto kang sumunod kay Jesus sa daan ng pag-ibig. When you read the gospel, when you read the good news, when you read the Bible, it will teach you the truth. It will help you to attain peace. And it will invite you to live in love just like how Jesus lived His life. Kaya sa ating pong pagdiriwang ng linggo ng salita ng Diyos, ng National Bible Sunday, nawa tayo'y maakit sa pagbabasa ng Biblia. Ang Biblia na nagtuturo sa atin ng katotohanan, ng kapayapaan at pag-ibig na galing at nagbuhat sa ating poong may kapal. Palakpakan ng Diyos sa paanan.